Tayo muna ang lahat at tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw sa lahat. Maaari ko bang malaman kung may lumipas sa klase? Magaling! Narito kayong lahat. Magbabalik muna tayo sa ating nakaraan na mga diskusyon. Ano-ano ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Binibining pe? Maaari mo bang sagutin kung ano ang mga ating tinalakay noong nakaraang araw? Magaling! Sino pa ang may ideya? Kung wala na, tayo ay magpatuloy sa ating bagong tatalakayin. Bago tayo magsimula sa ating bagong leksyon, magkakaroon muna tayo ng gawain. Ang pamagat ng ating gawain ngayon ay hanapin sa aking mundo. Tumingin sa paligid ng silid-aralan o sa labas ng bintana at sagutin ang mga katanungan. Ano ang nakikita ninyo sa ating paligid? May mga anyong lupa o anyong tubig ba dito? Paano kaya apektado ang mga bagay na yan sa ating pamumuhay araw-araw? At bibigyan ko kayo ng 1 minuto para dugungan ang pagkagawin ito. Ako ay bahagi ng geografiya dahil salamat sa inyong kooperasyon. Tayo naman ay magtutungo sa ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang daigdig at ang bahagi at ang tema nito. Ang layunin natin ngayon ay layunin. Kung pagtatapos ng aralin ang mga mag-aaral ay inasasama. May paliwanag ang lugar ng geografiya at ang tema nito. May pakita ang pagpapahalaga ng ugnayan ng tao at kapaligiran sa pamamagitan ng pagbahagi ng sariling karanasan at makabuo ng ikling gawain, poster o drawing na nagpapakita ng mga tema ng geografiya. Ang geografiya ng daigdig ay agham na nag-aral sa pisikal at kanihan ng daigdig at ang ugnayan ng tao sa kapaligiran. Nagsusuri sa pag-aaral ng geografiya ang mga pisikal na pagbabago ng anyong lupa at anyong tubig, pati na rin ang klima at panahon. Sa unang tingin, makikita ang daigdig ay binubuo ng lupa, tubig at hangin. Ngunit, kung ito ay susuriin mabuti, ang lupa, tubig at hangin, ito ay binubuo ng maraming bagay. Ang daigdig ay bilugan ng tubig, gaya ng iba pang mga planeta sa sistemang solar. Mayroong sukat ang daigdig ng higit kumulang sa 12,700 km sa pag-ikot. Ang daigdig ay umiikot sa araw at mayroon ito isang buwan na umiikot din sa kanya. Dahil sa pag-ikot ng daigdig, nagkakaroon ng liwanag at dilim. Sa ating kaalaman, ang ating daigdig pa lamang ang mayroong kakayahang sumuporta ng buhay, kaya naman mayroon dito mga halaman, hayop, at tao. Sa ating mundo o sa ating daigdig ay dito pa lamang may nabubuhay ng mga halaman, tao at hayop. Apat
bahagi ng daigdig. Ang una ay hiding sphere. Humigit kumulang sa 70 pamanggan ng mundo ay binubuo ng tubig. Kabilang dito ang mga karagatan, mga dagat at ilog, at mga tubig sa ilalim at sa iba pang bahagi ng daigdig. Pangalawa, mesosphere. Ito ang tawag sa mga kamukaan ng mundo. Binubuo dito ang mga lupa at bato na bumabalot sa daigdig. Madalas na gumagalaw ito at nararamdaman natin ito sa pamamagitan ng lindol at pagsabog ng bukan. Dito sa mesosphere ay dito tayo nanirahan at maaari din tayo makakuha dito ng mga ating mga pangangailangan gaya ng mga pagkain at iba pa. Biosphere, ang bahagi ng mundo kung saan naninirahan ang mga halaman, hayop at tao. Dito rin madalas nakuha ang mga ito ang kanilang malikat na laman at mapapinabangan. Atmosphere o atmosfera. Ito ang hangin na bumabalot sa mundo. Dahil sa hangin sa atmosphere o atmosfera, ang mga tao, hayop at halaman ay nakahinga. Sa pamamagitan ng atmosphere, tayong mga tao ay nabubuhay sa ating mundo. Limang tema ng geografiya. Ang geografiya ay pag-aaral ng daigdig galing sa salitang Griego na geo o daigdig at grafiya o paglalarawan. Pag-aaral ng mga pisikal na katangian ng daigdig at ang ugnayan ng mga halaman, hayop at tao. Ang unang tema ng geografiya ay ang lokasyon. Ang lokasyon ay tumutukoy sa punto kung nasaan ang isang tao, bagay o buo sa daigdig. Mahalaga ito sapagkat tumutukoy dito kung saan matatagpuan ang isang lugar sa mapa o sa globo. May tatlong uri ng lokasyon: ang nominal, ang tiyak o absolute, ang relatibo o relative na lokasyon. Ang nominal na uri ng lokasyon ay ito ang pangalan lamang ng lugar. Ang tiyak o absolute naman ay gamit ang guhit na longitude o latitude. Ang relatibo o relative location batay sa kapalit na lugar. May tatlong uri ay tiyak na lokasyon. Ang tiyak na lokasyon ay itutukoy sa pamamagitan ng mga guhit na latitude at longitude. Ang latitude ay mga guhit na pahalang sa globo na nagpapakita ng distansya mula sa Ecuador. So, tingnan nyo ang larawan. Ito ang tinatawag na latitude. Ang longitude naman ay mga guhit na patayo na tumatakbo mula sa nilaga patungong sa timog. Ang lokasyon ng Pilipinas ay nasa pagitan ng 160 degrees Celsius, 40 at 150 degrees Celsius, at 34. Kailangan ang lungkod at 4 degrees Celsius, 40 at 21 degrees Celsius hanggang latitude. So ito ang longitude, itong patayo na linya. Ano ang lugar o ang buo? Ang paglulugar o ang pagbubuo ang isang tema ng geografiya na tumutukoy sa pisikal na kultura na aspeto ng isang lokasyon. Malaki ang impluwensya ng lugar sa pamumuhay ng mga tao. Mahalagang konsepto sa pag-aaral ng geografiya.
Ang lugar o ito ang mahalagang konsepto sa pag-aaral ng geografiya dahil dito mo makikita or ma-influensyahan ng lugar sa pamumuhay ng mga tao. Ang mga konsepto na nakapaloob sa lugar. Tawani o pangalan ng lugar. Ang pangalan ng isang lugar ay sa anyo ng lupa o tubig. Sinasabi nito ang pagpupuo ng mga tao at kanilang pangangailangan. Halimbawa lamang ay ang sabaw o ang ilog, danaw o lawa. Pook o site, katangian ng lugar. Mga bahagi ng lupain kung saan tinatayo ang isang bayan o lungsod. Halimbawa ay ang pook ng Istanbul, lungsod sa Turkey na nagtatagpo ang Europe at Asia. Sitwasyon o kaugnayan sa ibang lugar. Ang kaugnayan ng isang lugar sa ibang lugar ay halimbawa lamang ng Hong Kong. Ang Hong Kong ay kilala bilang mabangong daungan at ang bakterya sa Afghanistan o ang sangdaan ng kasalan. Populasyon o bilang ng tao. Ang populasyon ng tao na nakatira sa isang lugar. Binibigyan ng katangian din ng populasyon ng isang lugar. Halimbawa, mga pamayanang nasa tabi ng dagat o ilog. Matatawag din ito ang mga nakatira dito sa tabi ng dagat o ilog. Maaaring may populasyon dyan dahil may mga tao na nakatira dito sa tabi dagat o ilog. Mga katangian ng lugar. Lupa. Ang kapatagan, bundok, lambak, klima, mainit, malamig, tagulan at tag-init. Vegetasyon, gubat, damuhan, desierto, populasyon, urban o rural. Kultura, wika, reliyon, tradisyon. Reliyon. Ang reliyon ay isang malaking bahagi ng mundo. Pinagpapangkat ang mga lupain batay sa pagkakatulad o pagkakaiba ng mga katangiang pisikal o kultura ng mga naninirahan. Mahalaga sa pag-aaral ng kasaysayan ang kultura ng iba't ibang lugar. So, ang reliyon ay ito ang halimbawa ng reliyon. Ito ay ang mga pinagpapangkat ng mga lupain batay sa mga katulad ng o pagkakaiba ng mga katangian na nanirahan dito. Batayan sa pagpapangkat ng reliyon. Katangiang pisikal, klima, anyong lupa. Kultura, wika, paniniwala, kasaysayan, paraan ng pamamahala, ugnayan ng tao at kapaligiran. Kung paano nakikipag-ugnayan ang mga tao sa kanilang kapaligiran. Halimbawa ng mga reliyon. Timog Silangang Asya. Sa Timog Silangang Asya, maraming kapuluan o mayaman ang Timog Silangang Asya sa mga iba't ibang mga yamang lupa. Ang reliyon ng gitnang silangan. Kabilang ang ilang bansa sa kanlurang Asya at Dagat Afrika, halos magkakapareho ang klima, magkakaugnay at kasaysayan at nakagitnang reliyon.
yun. Ang mga lugar sa bansa o sa kanlurang Asya at Hilagang Afrika ay ang kanilang klima doon ay magkakapareha at ang kanilang mga nakasanayan o mga nakagis na mga ginagawa ay magkakaugnay. Pagkilos. Ang pagkilos ay tumutukoy sa paglipat ng mga tao, mga kapakinabangan at mga ideya mula sa isang lugar patungo sa isang pamamahagi ng daigdig. Ang pagkilos ay halimbawa nito ay isang pamilya ay gustong pumunta sa ibang bansa. Hindi lamang ang mga tao ang mayroong kakayahang magpalipat-lipat ng tirahan o mayroong pagnanais na ibang bayan. Ang mga kapakinabangan din sa anyo ng mga kalakal at mga ideya na parehong dala ng mga taong kumikilos ay nakapagpapalipat din ng lugin. So, sa pagkilos, hindi lamang ang mga tao may kakayahang lumipat sa ibang bayan, may maaari din lumipat maaari din lumipat ang mga ating kultura. Pag kasi ang isang tao ay lumipat sa ibang bansa, maaari ang kanyang kinigisnan o ang mga nakasanayan niya doon sa kanyang pinagulan ay maaari niya maibahagi sa kanyang lipatang lugar. Mga dahilan ng pagkilos. Paghahanap ng trabaho. Mas magandang oportunidad sa ibang bansa. Marami sa ating mga Pinoy ang dahilan ng pag-ibang bansa ay ang paghahanap ng trabaho. Dahil sa ibang bansa, marami ang oportunidad at malaki ang kanilang sahod doon. Pangalawa, pag-aaral. Magandang edukasyon sa ibang bansa o lugar. Marami din sa atin ng mga estudyanteng Pilipino na umaaral sa ibang bansa dahil ang kanilang edukasyon doon ay mas mataas o mas maganda. Kaya dahilan ito ng pagkilos. Pamilya. Sumama sa pamilya na nasa ibang bansa. Ito ay halimbawa ay mayroon na siyang mga kapamilya doon sa ibang bansa na naging permanente yung residente na. Kaya dahilan ito ng pagkilos dahil maaari silang sumama o doon na manirahan sa ibang bansa. Kaligtasan, iwasan ang buluhan o sakuna. Dahilan ito ng pagkikilos dahil halimbawa lamang sa ibang bansa na may giyera, iiwas talaga sila sa gulo o pupunta sila sa ibang lugar o sa ibang bansa at doon manirahan upang maiwasan nila ang gulo o ang mga sakuna. Epekto ng pagkilos. Pagbabago sa populasyon. Paglaki o pagbaba ng populasyon sa isang lugar. Pagkalat ng kultura. Paglipat ng mga ideya, paniniwala at tradisyon. Kagaya niya na sinabi ko kanina, epekto ito ng pagkilos ang pagkalat ng kultura dahil halimbawa nga ang kanyang mga pinagisan doon sa lugar na kanyang inalisan ay maaari na ito may bahagi sa ibang tao o doon sa lugar na kanyang lilipatan. Pagbabago ng kapaligiran. Epekto sa kalikasan
dahil sa pagdami ng tao. Kasi ang isang lugar ay marami na ang populasyon nito, maaari ang kapaligiran doon ay magbabago na dahil sa polusyon. Kaugnayan ng tao at kapaligiran. Mayroon namang itong paraan kung saan ang tao ay tumira ng pag-ugnayan sa kapaligiran. Kaniyang ginagalawan. Ang mga ugnayan ito ay ang pagdidepende ng mga tao sa kalikasan, ang pag-aakot ng mga ito sa kanilang kapaligiran, at ang pagbabago ng mga tao sa anyo ng kapaligiran. Una, ang pagdepende ng mga tao sa kalikasan. Kailangan ng tao ang kalikasan para sa pamumuhay. Alam naman natin na ang kalikasan ay dito tayo kumukuha ng ating mga kailangan o ating mga pagkain at mga iba pang mga pangailangan. Pag-angkop, nagbabago ang mga tao para umangkop sa kapaligiran. Pagbabago, binabago ng tao ang kapaligiran. Kagaya binabago ng mga tao ang kapaligiran, halimbawa lamang ay ang geografiya at ang kasaysayan. Ang ugnayan ng geografiya at kasaysayan. Ang ugnayan ng geografiya at kasaysayan ay sadyang napakahalaga. Hindi maaaring talakayin ang isang kaganapan ng kasaysayan kung hindi ito tukuyin ng isang mapa o hindi naman kaya sa totoong lugar sa daigdig. Ang buo bilang elemento ng kasaysayan. Isa sa tatlong pangunahing elemento ng kasaysayan ay ang lugar o ang buo. Ang buo bilang isang mga tema ng geografiya ay naglalagay sa pangyayari sa kasaysayan sa isa sa mga bahagi ng daigdig. Pagkilos ng tao, kalakal at ideya. Nariyan din ang pagkilos ng mga tao, mga kalakal at mga ideya sa nakaraan. Ang geografiya ng ilang mga bahagi ng daigdig ay nagbibigay daan sa pagtatagumpay o pagbagsak ng mga pagkilos na ito. Pagtulan ng kaalaman sa pagmamapa, lalo pang napaunlad ang mga kaalaman at kasaysayan sa pagmamapa sa Europa at Asia. Naging malaking dahilan nito ang pag-usbong ng mga kaharian at imperyo. Ang kapaligiran at ang tao. Ang kasaysayan ay maaaring tingnan sa pananaw ng buo ng mga pangyayari kung saan ang mga tao ay malinis na naapektuhan ng kapaligiran. Ito hindi naman ang isang lugar na bahagi nagkakanan ng mga tao sa mga pagbabangon na pagbabago. Konklusyon. Ang pag-aaral ng daigdig at geografiya ay mahalaga sa pag-unawa ng ugnayan ng tao at kapaligiran. Mula sa mga pisikal na katangian hanggang sa mga konseptong kultura, ang mga temang ito ay nagbibigay daan upang masuri ang relasyon, lugar, rehiyon, pagkilos at ugnayan ng mga tao at kapaligiran. Ang geografiya ay may malaking ugnayan din sa kasaysayan, kung saan ang kapaligiran ay nakakapekto sa mga pangyayari at mga tao ay nagbabago rin ng kapaligiran, mundo at ang ating mga kapilito. Gawain. Hatiin ang klase sa 5 pangkat, bawat pangkat ay magiging eksperto. Sa isa sa 5 tema ng geografiya, gaya ng lokasyon, lugar, rehiyon, pagkilos, ugnayan ng
saliksik muli tungkol sa kanilang tema. Dapat nilang tiyakin na naiintindihan nila ng lubos sa kanilang tema. Pangalawa, bawat grupo ay gagawa ng maikling team song o jingle tungkol sa kanilang tema. Kailangan ito maging kaakit-akit, nakakatawa at nagpapaliwanag ng kanilang tema sa madaling maintindihan ng paraan. Paglalakad, hatiin ang klase sa 3 pangkat. Bawat pangkat ay pipili ng isang tema ng geografiya at magbibigay ng aktwal na halimbawa. Gumawa ng poster o mini-map na magpapakita ng napiling tema. Ipaliwanag ito sa klase sa loob ng 3 minuto. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para bibigyan ko kayo ng 3 minuto para sa inyong preparasyon, para sa inyong poster o minimap na gagawin. At pagkatapos niyan, matapos sa 5 minuto, ipapaliwanag niyo ito na sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Okay, salamat sa inyong kooperasyon dahil napaliwanag nito ng mabuti ang inyong gawain. Sa ngayon ay umalik na kayo sa inyong mga upuan at tayo naman ay may pagsusulit. Panuto. Basahin ng mabuti ang bawat tanong at piliin ang pinakatamang sagot. Isulat ang titik na inyong sagot sa sagutang papel. Meron tayong 10 mga katanungan dito at isulat nyo lamang ang inyong mga sagot o ang titik na inyong mga sagot sa papel. Ang unang katanungan, alin sa mga susunod ang pinakatamang kahulugan ng geografiya? A. Pag-aaral ng mga pangyayari sa kasaysayan. B. Pag-aaral ng mga hayop at halaman sa mundo. C. Pag-aaral ng pisikal na katangian ng daigdig at ugnayan ng tao sa kalikasan. D. Mag-aaral ng mga planeta sa sistemang solar. Pangalawa, ang daigdig ay may hugis na A. Palisma. B. Kapsulo. C. Bilog. D. Hugis itlog. Pangatlo, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga pangunahing bahagi ng daigdig? A. Hydrosphere. B. Lithosphere. C. Biosphere. At D. Troposphere. Pang-apat, ang bahagi ng daigdig kung saan naninirahan ang mga halaman, hayop at tao ay tinatawag na A. Lithosphere. B. Atmosphere. C. Biosphere. At D. Hydrosphere. Pang-5, alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa guhit na pahalaman sa globo upang makita ang distansya mula sa Ecuador? A. Longitude. B. Latitude. C. Prime Region. D. International Date Line.
Pang-anim, alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa pangalan ng isang lugar ayon sa anyo ng lupa o tubig? A. Site, B. Sitwasyon, C. Toponym, D. Populasyon. Pang-ito, ang Hong Kong ay kilala bilang mabangong daungan. Ito ay halimbawa ng A. Toponym, B. Site, C. Sitwasyon, D. Populasyon. Pang-walo, alin sa mga sumusunod ang hindi material sa pagpapakat ng mga milyon? A. Diplema, B. Anyong lupa, C. Wika, at D. Personal na gusto. Pang-siyam, alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa paglipat ng mga tao, halakal at ideya mula sa isang lugar patungo sa isang pang lugar? A. Lokasyon, B. Lugar, C. Pagkilos, at D. Ugnayan ng tao at kapaligiran. Pang-sampu, ang huling katanungan. Alin sa mga susunod ang hindi dahilan ng pagkilos ng mga tao? A. Paghahanap ng trabaho, B. Pag-aaral, C. Pamilya, at D. Pagkain. Ipalit ang inyong mga papel sa pamamagitan ng counterclockwise. At ito ang mga susi sa ating pagtataya. Sino ang nakuha ng 10? Siyam. 8 ba ipasa sa harapan ng inyong mga kapatid? Bago matapos ang ating talakayan, ito ang inyong paraling. Gumawa ng maikling talata, 5 pangungusap tungkol sa paano ko ipapakita ang pagmamahal sa kalikasan bilang kabahagi ng geografiya ng daigdig. Isulat ito sa inyong mga kwaderno. At ito ang antas ng nilalaman at kaangkupan sa paksa, 5 puntos. Organisasyon ng ideya, 5 puntos. Pagkamalikhain at orihinalidad, 5 puntos. Pagkaugnay sa geografiya, 3 puntos. At wika at gramatika, 2 puntos. Dito na nagtatapos ang ating leksyon at maraming salamat sa iyong pakikinig.